Magandang umaga mga kaibigan at sa kahapon kung naaalala ninyo ang ating tampok na video itong si Brother Junri binanatan ng tanong ni Mark Umbao kung saan ang mga paraan ni Mark Umbao para gibayin ng stand ni Brother Junri hindi nakatinag sa stand. So ngayong araw na ito, doon naman tayo sa ganti ni Brother Junior sa kanya kung saan naman siya naman ang tatanungin. Pansinin ninyo kung paano sumagot si Mark Umbao para maunawaan ninyo kung bakit siya na-block sa punto por punto. Ha? Pansinin lang ninyo kung paano siya sumagot. Eto mag-i-enjoy kayo dito sa ganung mga talakayan, tanungan, magkakabistuhan ng mga argumento. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel po dyan, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Ang topic natin ay patutunayan, no? Affirmative stand po ang Catholic. Patutunayan na iisang Diyos pero may tatlong persona. Brad Mark, ang sayo, ang pinatutunayan mo, isa lang din ang Diyos, 'di ba? Pero ang Ama at si Jesus ay Ama rin. Tama po ba? Oneness? Hindi wag magkamali ang mga nakikinig, no. Ang Yes, God the para Father, linawin natin linawin ko. kasi Linawin ko. may narinig po ako stand sa yung isang Diyos. So, Yes, sabihin, yes. isang Diyos ka rin, pero yung Ama at si Jesus, yung Ama bumaba, parang si Jesus din yung Ama. Tama po Yes, ba? God the Father ang nahayag sa laman, hindi yung anak ang nahayag sa Diyos, hindi ganoon. Mali 'yun. Yes. Kaya babatuhin siya ng kaya babatuhin yan kasi ang tao nagpapaka-Diyos, hindi. Diyos na nagkatawang tao. Yung Father, nasa throne lang siya, hindi siya umalis ng throne, nagkatawang tao siya, bumaba siya bilang totoong tao sa earth. Ngayon, yung Holy Spirit, isa yan sa manifestation kasi ang manifestation Diyos hindi lang naman tatlo Sa apoy, sa angel, sa clouds, etc. Okay. Okay na po yan. Ang stand ko, linawin natin kasi ang paliwanag natin kanina, ang stand mo maraming Diyos yung So, sa paliwanag mo, ang stand mo pala, ang nini-negative side mo, yung Holy Trinity na tatlong persona. No, tama? So, walang tatlong persona. Yun po yung stand mo, tama? Yes, walang tatlong persona. Okay, may tayo pala. May tatlong manifestation at higit pa sa tatlong manifestation. Yes, may manifestation ng Diyos pero hindi walang tatlong persona. Yes, so yun po yung kasi dati ang usapan kasi patutunayan ko maraming Diyos ang Katoliko kamo. So yun, malinaw po sa mga nakikinig ngayon, baka malito, no? The stand is clear. Affirmative stand, isang Catholic stand, isang Diyos, but three persons, tatlong persona, no? Holy Trinity. Stand of the negative side, walang Holy Trinity, walang tatlong persona, iisa lang yung Diyos. Yun nga, yung Diyos na Ama, nagkatawang tao din, siya rin yun. So, isa lang ang Diyos. So, para mas malinaw po sa mga nakikinig yan, maraming salamat po, Brother Mark Umbao ngayon. Ayan po, ready na po ba kayong lahat? Dumako na po tayo sa pagtatanong, question and answer portion. 7 minutes po yun, no? So, magtatanong ang ating affirmative sa negative side na si Brother Mark. So si Brother Junri, ready ka na po ba para magtanong kay Brother Mark para sa mga kanyang nilatag? Yes, Mr. Moderator, ready na po. Yes, so ayan, no? Now, ready na po pala si Bro Junri. Okay, pagnilayan po natin, makinig po tayong mabuti. The time is start now. Yes, salamat Mr. Moderator, no? Dahil tinanggap niya yung hamon ko, Mr. Moderator. Ito yung pinakaunan niyang present no yung hamon ko, tinanggap daw niya. Tapos kinut niya ang Babylonia ay tugmang-tugma daw sa Trinity. So ngayon mayroon tayong karapatan na hanapan siya ng kung anumang babasahin na kanyang nabasa na ang Babylonia ay iisang Diyos na may tatlong persona. Nasaan mababasa yan, kapatid na Mark Umbao? Sa Wikipedia, sa Google, ma-search nyo yung
Babylonian Trinity. Masa-search nyo. At ngayon, yan, may mga grupo na dinidiyos yan tatlong persona na yan, na kung saan nagsimula na pinanggalingan ng iba-iba pang Trinity sa iba-ibang lugar. Oo. Mr. Moderator, objection. Yes, ano po yun? Yan, the time, stop natin yung time. Sige po, Brad Junry, ano po yung objection? Yes, dahil tinanong siya, Mr. Moderator, nagbigay siya. No, so ang gusto ko mo, Mr. Moderator, siya ang magbigay, wag yung tayo ang pahanapin niya. No, na sinabi talaga sa site ka ng binasa. Madali lang naman yan kasi siya ang nakakaalam. Mahirapan tayo niyan maghanap sa napakalawak ng Wikipedia Na saan ang reference mo na sinabi yung Babylonia ay pinaniwala ang iisang Diyos na may tatlong persona. Pakibigay na lang kung meron ka man dyan o wala. Okay, Mr. no, Moderator. pindihan ko po yung objection. Brother Mark, may objection ka rin po ba o wala? Ang objection ko, kung hindi ko maibigay, o sige, sa part na yan, panalo na siya, wala problema. Pero malinaw, kahit mag-research kayo, yung tatlong persona ng Babylonia, tatlong persona yan, katulad ng tatlong persona ng pamilya ng mga Diyos nila ng Trinity. Alintulad talaga. Kaya kung sa part na sabi mo panalo ka, di okay lang. Hindi man ako nakikipagpagalingan dito. Basta at least nagkaka-idea ang tao na yung pinanggalingan talaga ng pagan na Babylonia na binabanggit sa Revelation, natupad talaga. May katuparan talaga. Yun lang po. Kung ano man, kung panalo siya, sige okay lang. Next question ako. Okay, so yun daw po yung ano niya, yung pahayag niya ngayon, Bro Junry. So now dumako na po tayo sa next question. The time start now. Yes, salamat. At least inamin niya, Mr. Moderator, natalo siya. Okay, next question. Dahil sinabi mo, ang Trinity ay hindi yun naman dahil ito ay misteryo, no? Sa yung pagkaunawa ba ang misteryo ng Diyos ay pinaunawa sa tao o hindi? Ay yes po, pinaunawa. Binigyan tayo ng karunungan sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kung may mga bagay na hindi na pinaunawa, hindi na ikaka-impyerno yon. Pero yung ikaka-impyerno ng ating kaluluwa, gaya niyan, tatlong Diyos yan, yung tatlong persona, pero isa lang palang Diyos yan, kaya naging hindi maunawa ang doktrina, hindi pwede yan tanggapin na hindi siya naunawaan kasi ipapaunawa sa iyo, ikaliligtas mo. Hindi pwedeng Time, 30 seconds po, tapos na. Okay, dahil sinabi mo pinaunawa sa iyo ang hiwaga ng kaharian ng langit, no, or ang aral ng Diyos. Sino ngayon sa inyo ni Panginoong Jesucristo ang nagsisinungaling? Sabi niya dito, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit na tapat hindi ipinagkaloob sa kanila, ibig sabihin sa mga tao. Sino ang nagsisinungaling? Ikaw? Na pinaalam pala sa iyo ang Panginoong Jesucristo, hindi pala pinaalam sa mga tao. Sino sa inyo Panginoong Jesucristo ang nagsisinungaling? Brad, i-plus mo uli yung talata. Ang ganda ng sige. talata, pabor sa akin yung talata Oo. Ayun. Objection, Mr. Moderator. Yes, stop po ang timer natin. Sa po yung objection. Yes, hindi ko siya binigyan ng karapatan na unawain ng talata. Ang tanong ko, sagutin niya. He's under cross-examination, Mr. Moderator, no? Ang tanong ko, sinabi niya ipinagkaloob daw sa lahat ng tao ang hiwaga ng karunungan at ng kaalaman. Samantala, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang hiwaga ng langit, ng kaharian ng langit, hindi ipinagkaloob sa kanila, ibig sabihin sa mga tao sa simbahan lang. Simbahan lang yan ang pinagkalooban, ang mga apostol ang pinagkalooban yan Sino ang nagsisinungaling, Mr. Moderator? Siya ang Panginoong Jesucristo. Nang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ipinagkaloob sa kanila. Okay, malinaw po yung paliwanag, Bro Junry, pero may okay, objection. sasagutin ko na po. Bro Mark? Wala, sasagutin ko na ng categorical. Sasagutin ng categorical. Ang sagot ko sa categorical. Sandali po, Bro Mark. So, yung sagot mo kanina, so modified mo, i-change mo? Sasagutin ko na lang yan niya. Kasi wala akong categorical, sasagutin ko. Sandali po yung start kasi nag-stop. So, umpisan natin. So, sasagot na kayo. Mas maganda po, okay, so sasagot na kayo, malinaw po. Yes. Inulit na ni Bro Junry. So, sasagot na kayo dun sa tanong ni Bro Junry. Sagot po, Bro Mark, start now. Ano yung categorical? Sorry. Nawala Okay, ulitin ko, Mr. Moderator. Ulitin ko na lang. Sorry. Pasensya na. Wala sa categorical. Okay lang po. Ni-stop ko yung pakiulit na lang. Yung timer stop po. Pakiulit po yung tanong.
Yes, dahil sariwa pa sa kanyang mga labi ang kanyang laway, Mr. Moderator, nang sinabi niya na ang hiwaga, no, ng langit, ang misteryo ng langit ay pinaunawa daw sa mga tao. Most specifically sa kanya kasi pabor daw sa kanyang talata. Samantala, ang sabi ng Panginoong Jesucristo dito, ang hiwaga ng kaharian ng langit tatapat hindi ipinagkaloob sa kanila, ibig sabihin sa mga tao. Sino ang nagsisinungaling? Siya ang Panginoong Jesucristo. Okay, may categorical yata ang question. May nagsisinungaling ba rito o hindi? So, ready na po ba kayong sumagot? Yes. Okay, Walang start na nagsisinungaling. Walang sandali nagsisinungaling. Brad Mark, sandali po So, start natin yung time para sa timer natin. Starts now. Answer po. Walang nagsisinungaling kasi pinagkaloob nga Kami yung totoong iglesia, kami yung nananatili sa katuruan ng mga apostol, yung born again na bautismo sa pangalan ni Yahushua, na kami lang yatang one God believer, ang oneness, ang nabautismo sa pangalan niya, ang iba sa Ama, Anak, Holy Spirit, kaya hindi pinagkaloob yung hiwaga. Kaya sa kanila, mystery talaga Yung doctrine nila, mystery. Sa amin, malinaw yung aming stand, mapapaliwanag namin, hindi pa maraming 30 seconds referensya. po, tapos na. Okay na po yun, 30 seconds. Go ahead, next question, brother. Yes, next question, Mr. Lito, paulitin ko yung tanong. Ano bang sinabi dito, Brother Mark? Hindi ipinagkaloob o ipinagkaloob? Kasi ang sagot mo, pinagkaloob Dito, Yes, hindi ipinagkaloob. Yes. Sino ang nagsisinungaling? Ikaw na pinagkaloob pala, si Panginoong Jesucristo, hindi ipinagkaloob ang misteryo. Sasagutin ko na ba, John Ray? Yes. Basahin niyo po ng maigi para maintindihan yung talata. Pinagkaloob yung taas, yung isa hindi pinagkaloob. Sa mga Katoliko hindi pinagkaloob. Objection, Mr. Moderator. Iwaga pa nga sa kanila Yes, objection po. Overruled. Sige po. Ang linaw ng sagot ko dito, sa inyo ipinagkaloob na ang makaalam. Sabi ko dito nga sa simbahan, ipinagkaloob, hindi sa lahat ng mga tao. Sabi dito, ang hiwaga ng kaharian ng langit dapat hindi pinagkaloob sa kanila, sa mga tao yan. Yung pinagkalooban, simbahan yan, Ephesians 3:10. Sino ang nagsisinungaling? Ang sayo kasi pinagkaloob sa lahat ng tao Objection. Sige, bro objection Mark, ano yung objection mo? Yung interpretasyon niya, subject yan sa para suriin. Wag mo kong turuan kung ano yung pag-unawa ko diyan. Pero malinaw yung talata, may pinagkalooban at may hindi pinagkalooban. Sino yung hindi pinagkalooban? Yung hiwaga pa rin ang doktrina. Kaya nga natutupad talaga sa Roman Catholic yan. Kaya pasensya Brad, kung yung interpretasyon mo at interpretasyon ko hindi nagtutugma, wag mong ipilit yung interpretasyon mo kasi subject yan para pag-usapan, okay? Okay, leave it to the people na lang. Okay, tama po yun. So ngayon, mga tao na mag-uusga rito. And next question please, Brother Junri. The time is start Yes, now. dito ako sa sinabi niya mismo dito kasi parang pinalalabas niya na ang Ama ang pumarito. Yun ba, tama ba yung pagkaintindi ko sa pahayag mo, kapatid na Mark? Yes po. Yes na yes. Ang Diyos Ama ang nahayag. God manifest in the flesh, isa lang ang Diyos. Kung tatlo ang Diyos nyo, isang Diyos, dalawang Diyos hindi nahayag sa laman, isang Diyos lang nahayag sa laman, yung God the Son. Hindi. Yung God na nag-iisa sa heaven, nahayag yan sa laman habang nanatili siya sa throne sa heaven, andito siya sa earth. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, hindi katulad ng Trinity, limitado. Okay. Mayroon ka bang mababasa, masasite na talata kahit isa lang, na talata na ang Ama ang pumarito, no? Ipinadala ng Ama ang kanyang sarili. Mayroon ka bang talata yan sa Biblia o wala? Yes, kung nakikinig ka kanina, 1 John 3:1-6, sinasabi dun sa talata, 'di ba? Yung pag-ibig ng Diyos, 'di ba? Nakikita natin yung pag-ibig niya. Objection, Mr. Moderator. Yes, objection po. Ano po yun, Brother Junri? Malinaw ang tanong. Ang tanong hindi po about sa pag-ibig ng Diyos. Ang tanong ko, kung mayroon ba siyang mababasa na pinadala ng Ama ang kanyang sarili sa mundo. Kasi mayroon tayong mababasa mismo dito, pinadala ng Ama ang kanyang anak, hindi ang kanyang Ama ang kanyang sarili. Mayroon ba siyang mababasa mismo dito na pinadala ng Ama ang kanyang sarili sa mundo? Mayroon ba o wala? Brad Mark, ganito po yung sasagutin ko tanong ng categorical. categorical. Okay, so sandali po So sasagutin nyo na ngayon, categorical, and then you can explain in 30 seconds. The time start now. Wala, verbatim wala. Pero sabi dito sa John 16:25, nagsasalita siya ng proverb about the father.
malabong pananalita. Kaya yung kung ang problema ng mga Trinitarian, eksaktong salita ang hinahanap nila. Nagsasalita nga si Yahushua ng malabong pananalita. Basahin niyo John 16:25 ba? Kaya yung sinasabi niyang ako'y naparito, yung sa Job, 'di ba? Yung tatayo, 'di ba? Sino yung manunubos? 'Di ba? Ama yun, no? Ang linaw, ang dami kong binigyan na talata na nagpapatunay. 30 seconds na po. Ayan. Okay, salamat, no? At least umaming kang wala kang talata, no? Puro daldal lang. Ngayon, next question. Dahil sinabi mo, ang ama ang pumarito. Ano bang ibig mong sabihin ng pumarito ng ama? Sino ang natira sa langit? Ay, yun. Magandang tanong. Yun yung nakikita kong Objection, Mr. Moderator. kamangmangan. Objection, Mr. Moderator. Yes, ano po yung objection? Nag-stop ang timer natin. Ano po Unang-una, Mr. Moderator, wala, nasa rules, bawal ang ad hom, no? Sumagot na ng ad hominem, hindi pa nakasagot ng diretso sa aking katanungan. No? Pakibawalan mo na siyang mag-ad hom, Mr. Moderator. Pakisabi mo na bago ako mag-proceed sa aking objection. Yes, Objection din po. Objection. Hindi ko Sige, sinasabing Brad siya. hindi siya yung sinasabi kong Bro, may objection ako. Huwag ka muna magsalita dyan. Makinig ka muna sa Mr. Moderator. May objection ako. Pakisupil yung dila niya, Mr. Moderator. Okay, brother Mark, mayroon pong objection dito tungkol sa ad hom. Ano po yung paliwanag niyo rito, brother Mark? Hindi siya sinasabi ko. Yung interpretasyon, wala akong personal na taong tinutukoy. Yung maling pagkakaunawa, yung kamangmangan na pagkaunawa. Ay no, Mr. Moderator, objection. Hindi Objection. yan patungkol sa isang tao. Hindi pwede yung ganun ang sagot mo sa tanong ko eh. Nagtanong ako ng maayos, hindi ka pwedeng tanong ng kamangmangan yan. Sandali, bro, John Ray. Oh. Hintayin natin magpaliwanag siya. So, No, Mr. Moderator, hindi mo na-address yung objection ko. Pinahayaan mo siya magsalita eh. Ang sabi ko, supili mo muna yung kanyang dila na bawal ang ad hom. Kasi malinaw po ad hom yun. Dapat sabihan mo siya na huwag mag-ad hom. Tapos diretso na ako sa objection ko. Yun dapat, huwag mo siyang paliwanagan muna. okay, bro Mark, maliwanag po 'yon, no? Yung objection natin, bawal ang ad hom at para sa kanya is ad hom 'yon. So, yung sa'yo, paliwanag naman, hindi yan ad hom, sabi mo, tama po ba? Diretso na ako sa objection ko, Mr. Moderator. Objection muna ako. Okay. Ito na lang po, no, para mas maganda. Let's try to avoid ad hom, no, yung mga salitang hindi po kanais-nais. We're in the religious debate. At sana po, if it is the question is categorically, you have to answer categorically. At please, iwasan po natin yung ad hom, answer it, direct answer po, no, for 30 seconds. So let's go for the next question siguro, bro. Okay. Yes, ang objection ko pa, Mr. Moderator, kasi hindi pa na-address. bro. Yes, ang question ko kasi, Mr. Moderator, hindi siya sumagot ng diretso eh. Dahil inamin niya na sinabi niya na ang ama ang pumarito. Ang question ko, sino ang natira sa langit? Sino ang natira sa langit? Okay, yun po yung question ngayon. So mag-start na tayo. You can answer Yes, that sagutin ko now. na po. Sagutin ko na po. Okay, Excited masyado si Brother Jun Ray. Okay, so sasagutin let's ko start. yun. Oo. Sandali po Wait lang po, Oo. bro. Sesenyas ako, no? Kasi magta-timer tayo. So the time start now. Oo. Ang natira sa heaven ay ang Diyos Ama. Kasi ang Diyos Ama ay omnipresence. Kung sa Kanya, yung God the Son, nung nagkatawang tao, wala na sa heaven, nalusaw pala yung pagka-Diyos nung God the Son. Ayun, magandang matanong sa Kanya yun para maintindihan niya yung tinatayuan ng mga Trinitarian. Kung nauunawaan niya na yung God the Son ay nung nagkatawang tao, wala na sa heaven, sa throne. Kasi ako, ang God the Father nasa heaven, kaya niya mahayag, nasa lupa siya, nasa Mars siya, sa Europe siya, sa Japan siya, kahit nasaan siya, omnipresence ang God eh. Yung laman na nagkatawang tao, yun yung hindi omnipresence. Bro, time na po, 30 Limitado at tao seconds. lang. Okay, next question. Dahil mayroong ama sa langit, mayroong ama sa lupa, ilan ang iyong ama ngayon? Ang Ama ay iisa lang, ang Diyos Ama. Yun nga yung gusto kong maintindihan ng ating mga kapatid na Trinitarian. Isa lang ang Ama, ang Diyos Amang nasa langit, siya lang ang Diyos, siya lang ang kapangyarihan sa lahat, siyang Almighty, walang iba. Nung nagkatawang tao siya, hinubad niya ang pagka-Diyos, okay? Hinubad niya, hindi siya Diyos na nagkatawang tao, pero natiling Diyos ang Diyos Ama. Kasi kapahayagan ang Son of God. Kapahayagan, hindi iyan isang personang hiwalay na 3 ang Diyos, 4 ang Diyos, 5 ang Diyos, hindi ganoon. Time is up. Time is up. Okay. Next question, Mr. Moderator. Time is up na po. Wala na Ay, po yun. 7 minutes sayang. na po.
Yan, sayang. Sige. Yan, maraming salamat po sa inyo. At sana, ayan, gumaganda po ang natin, ang debate natin. Sana nag-enjoy po kayo at tingnan sa pinapaalalahan po natin na lahat ng mga nakikinig ngayon, no? So, makinig kayo po ng mabuti, ha? So, please, iano nyo yung wisdom kung alin ba talaga ang totoo. Lilinawin po natin ang topic. Ang sa Catholic side, affirmative side, iisang Diyos with 3 persons, 3 persona, Holy Trinity. Ang stand ng negative side, sinasabi nila hindi yan totoo, ang Ama rin at si Jesus ay sila lang yon at walang ibang Trinity. So malinaw po yon, kayo na po ang mag-uusga ngayon. Please listen carefully. Yung mga naghahanap ng katotohanan, talagang ibibigay sa inyo ng Diyos yan kung talaga naghahanap ka ng katotohanan. Ngayon, back to our rebuttal stand. Second set tayo. 10 minutes na lang po ito, Bro Junri, no? Rebuttal stand tayo. Yes, so if you're ready, no? We can always start anytime. Are you ready, Bro Junri? Ready na po, Mr. Moderator. Yes, so ready. 2, 3, 2, 1, start now. Yes. Okay, no? So, glory to God in the highest, the Father, Son, and the Holy Spirit, no? Tinanggap niya ang hamon, no? Dahil malinaw, sabi sa Bible, walang katulad ang Diyos. Walang katulad talaga ang Diyos, sabi sa Bible. Then sinabi niya, may katulad ang Diyos, no? Babylonia, no? Andyan sa Wikipedia. Tapos nung hinanap natin, gusto ko siya magbigay kasi siyang nagbigay. Tapos kalawak ng Wikipedia, kami papahanapin mo. O dahil talagang wala, ang sabi, sige, panalo ka na. Kaya, glory to God in the highest, inamin na talagang wala talagang katulad ang Diyos na Trinity. There is only one God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Tapos kinutlian niya, na, kaya nga sinabi niyo, misteryo na lang yan Kasi hindi niyo nauunawaan. O, tinanong ko siya, bakit? Ang misteryo ba ng langit, pinaunawa ba yan ng Diyos sa tao? Sa ordinaryong tao katulad mo, pinaunawa? Sabi niya, yes. O, ngayon, balikan natin yung binasa namin sa English. He answered unto them, because it is given unto you the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. So sa kanya, unawa niya, kining binigyan na misteryo, no? Pinaunawa ang misteryo, sila daw to, hindi daw sa Katolik. Hoy, gabi naman. Nauna ka pa sa Katolik? Ang Katoliko, andyan na, katagal na panahon, nandyan na, nangaral na, ikaw wala ka pa. So, imposible naman sa'yo binigay na to nung unang panahon pa sa mga apostol pa. Ang question dito, mayroong hindi pinagbigyan. Yan, ripirado yun sa mga tao. Kasali ka doon, kasali ako. Wala sa ating dalawa. Simbahan lang. Saan mababasa? Ephesians 3:10. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Tagalogin natin para mas klaro. Upang ay sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapustusan ng karunungan ng Diyos. Doon lang yan ibinigay, kapatid na Mark, no? Huwag kang palalo. Dahil binigay na yan, yung karunungan, binigay na yan noon pa sa iglesia, hindi sa'yo. No? Huwag kang palalo, kapatid. Dahil kitang-kita na ang iyong pagsalungat sa salita ng Diyos. Objection, moderator, objection. Yan ang ad hom. Yan. Ako na talaga tinutukoy niya. Yung ako kanina, general yun Yung ganong paniniwala ay mali, ay kamangmangan. Pero to, direkta sa akin sinasabi palalo daw ako. Yan ang ad hom. Brad, sana yan ang kastiguhin niyo yung dila niya, yung term na ginamit niya kanina sa akin. Mr. Moderator, salamat. Okay, so yan, in-stop ko yung yung sa objection mo. So tuloy po natin, no? Na yung yung objection nyo. Narinig na po ni Bro Junri. Yes, so, Mr. Moderator. Granted, Mr. Moderator. Continue po tayo. Time start now. Tuloy. Well, hindi naman yun personal na ad hom talaga na katulad mong kamangmangan. Nasabi mo kanina, hindi naman yun. Palalo means lang, talagang pinagmamalaki mo na ikaw ay hindi naman yun ad hominem. Yun ang point ko. No? Okay, so patuloy tayo. Ngayon, hinabol ko siya sa, actually kadami ko dapat tanong sa kanya kaso hindi nga matanong lahat. Ang dami, dito na lang ako na nag-stuck sa Father. Dahil sa kanya daw, ang Father, yun daw ang
pumarito. Kaya hinanapan natin siya. Saan mo nabasa na ang ama ang pumarito dito? Sabi niya, binigay niya 1 John 3:1-6. Kaya nga ako nag kasi walang sinabi doon, no, about yun sa pag-ibig ng Diyos. Oh, ngayon bigla niyang inamin, walang mababasa litra por litra. So ibig mo sabihin, unawa ka lang, puro ka lang unawa, no? Proverbs 3:5, lean not by your own understanding, kapatid. Kaya nga dapat bumatay ka sa kung ano ang turo ng simbahan. Kung namalayan mo ganina, talagang nagko-quote ako ng pahayag ng simbahan. Kasi wala akong karapatan magbigay ng sarili kong unawa sa kung ano nakasulat sa Bible. No? Proverbs 3:5, lean not by your own understanding. Walang sinabi sa 1 John 3:1-6 na ang ama ang pumarito. Oh, ngayon sino bang pumarito? O, basahin natin, no? John 3:16. Sino ba talagang pumarito? Kasi para malinawan ng mga nakikinig. Kasi pinalabas niya na mali ang ating aral, tapos gumawa siya ng sarili niyang aral, tapos pinapatama niya, dito, sino bang sinugo ng ama? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anak ang pinadala, hindi po ama ang pumarito. O isa pa, Galatia 4:4, no? Para malinawan itong mga makikinig na ang iyong pinagsasabi ay purong kasinungaling at wala sa katotohanan. Hindi siya nakabatay sa Bible. Galatia 4:4, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ang sinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Kaya nga hinahanapan kita May mababasa ka ba sa Bible? Ang ama ang pumarito. Then, ngayon, tinanong natin siya, dahil ang ama ang pumarito, sino ang natira sa langit? Ang ama pa rin. Ilan ang ama mo? Isa lang daw. Kasi nasa lahat ng dako. Hindi ganun, kapatid. Although nasa sa lahat ng dako, hindi pwedeng dalawa. Double person siya. No, dualism yan. Kung mag-aaral ka ng theology. Dualism. Hindi yan katanggap-tanggap. No? Wala hong ganun na isang Diyos, dalawang persona. May Diyos sa langit, may Diyos sa lupa. Dito lang na ano lang ubusan lang ang oras dito Kasi kung sasabihin niyang may Diyos Ama dito sa lupa, abay, kunta na naman ang kanyang pahayag sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, no, dito, Mateo 23:8. 23:9. At huwag ninyong tawagin yung ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Nasaan ang ama dito sa lupa? Sabi ng Panginoong Jesucristo, walang ama dito sa lupa. Huwag ang tawagin ang amang dito sa lupa Paano yan ngayon na Brother Mark? No? Talagang sumasalangsang ka sa salita ng Diyos. Ang iyong pinagsasabi, walang katuturan, walang katotohanan. Puro kontra nga Tapos pinaratangan mo pa kami na nagkamali kami ng unawa. Actually, ikaw ang nagkamali ng unawa Malino naman sa Bible, wala namang amang pumarito. Tapos yun, ang susunod ko sanang itatanong sa iyo, sino yung pinako sa krus? Ang ama. Dahil ang Diyos na pumarito, na pinakilala ng Biblia na ang anak, pinako sa krus ngayon, mapupunta ka naman sa patripasyanism, no? Kung nag-aaral ka talaga ng theology, patripasyanism, ang ama ang ipinako sa krus, may pananawalang ganyan. Patripasyanism yan. Question, saan na mababasa na ang ama pinako sa krus? Yung mga pahayag mo kung kakasya lang ang oras natin dito, talagang mapapaano yung mga aral mo na yan, mabubulagta yan dito. Hindi talaga yan tatayo sa katotohanan ng maraming salamat ipinapahayag ng salita ng Diyos. At saka mga kapatid, sinabi niya kaganina, wala daw sinabi sa Bible na isa pero tatlo. Sinulat ko dito, sabi niya na ano daw tayo, sabi niya yun daw ang aral nating Trinity ay confused daw. Confused, hindi daw natin naunawaan ng Biblia. Meron bang isa pero tatlo? Grabe. Binasa na nga natin kaganina, hindi mo pa rin ba na tandaan ang binasa natin? No? Basahin natin uli, no? Kasi para makita niya na wala tayong pinapahayag dito ng kasinungalingan na sa Bible may tatlo talaga na iisa. Sinagot ko to sa iyo kaganina hindi mo pala tinandaan. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ano yung pinagkaisahan nila dyan? Dito.
The Voice Bible, sali ng mga protestante, hindi to katoliko. Anong sabi dito? Matthew 28:19. Ano yung one nila dyan? Go out and make disciples in all the nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. Kapatid na Mark Ambaw, napakalinaw niyan. No? Ikaw wala ka pang nabasa na walang Trinity sa Bible. Walang konsepto ng Trinity na iisang Diyos may tatlong persona. Wala ka pang nabasa. Ngayon, ito, patunayan natin kapatid na ang Diyos ay may tatlong persona. O, ang una, tingnan natin ang Ama, no? I-load ko muna itong ano ko dito. Tingnan natin ang Ama. Kung ang Ama ba persona? Yes, of course, no? Ayon dito sa Hebrews 1:3, ang Ama po ay persona kung who being brightness of this glory and express image of His person. Itong His person dito, tinutukoy ito sa Ama. No, na ang ating Panginoong Jesucristo ay larawan ng kanyang Ama. So, His person. So, ibig sabihin, yung Ama po ay persona. Ngayon, ang anak, persona din ba ang anak? Of course. 2 Corinthians 2:10, to whom you forgive anything, also forgive, for I forgave anything to whom I forgave it, who you seeks forgive it in the person of Christ. Persona din ang anak. Ang Holy Spirit, persona din ba? Yes. Seeking to know what person of the Spirit of Christ. Yung Espiritu natin Panginoon Jesucristo, persona din. Kaya, mayroon talagang tatlong persona sa iisang Diyos. 1 John 5:7, for there are three bear witness in heaven, the Father, Son, and the Holy Ghost, and these three are one. The Voice Bible, Matthew 28:19, the triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. Yan ang tutulan mo. Brother Mark, huwag yung Babylonia mo na wala pala nang hinanapan kita. Time Maraming po. salamat. Okay, maraming salamat po Bro Junri ng punto por punto, no? CFD ng punto por punto. Muli po, no? Lilinawin po natin ang ating topic ngayon, sa affirmative side, sa Katoliko po ay isang Diyos na may tatlong persona. Sa negative side po ay ang Ama, siya rin ang bumaba, no? Walang tatlong persona para sa ating kapatid na si Brother Mark Umbaw. Ngayon po, dadako po tayo sa question and answer portion naman. We have 7 minutes to questions, no? Yung yung affirmative by the negative stand. Ko-question niyo po kung ano ang mga nilatag niya. At kung ready ka na, Brother Mark Umbaw, we can start. Ready na po ba, Brother Mark, for your question? Yes po, ready na. Yes po, ready na. No, so ganito po, no, just listen, no, magpapiladi po natin lahat ng mga nakikinig. Share this nga pala. Don't forget to share this para mas marami po tayong matututunan sa banal na pag-aaral gabing ito. Ngayon, the time start now. Nabanggit niya yung sa yung sino din na iwan sa heaven nung nagkatawan tao ang Father. Para maintindihan niyo yung yung explanation ko doon, gagamitin ko sa pamamagitan ng tanong. Noong nahayag sa laman ang word, yung logos, nanatili po ba at sabay umiral ang logos na ganap na Diyos sa heaven habang ang logos ay nagkatawang tao sa earth? Sabay po ba umiral ang word na nagkatawang tao at ang Diyos na logos sa panahon na ang word ay nagkatawang tao? Sabay ba umiral o hindi? Objection mo na, Mr. Moderator. Klaruhin ko lang. Yes, Bro Junri. Yes, ano bang ibig niyang sabihin, Mr. Moderator, na umiral? May Diyos anak sa langit at may Diyos anak din sa lupa. Ganun ba ang ibig niyang sabihin? Clarification lang. Kiklarify ko, di ba, ang paniniwala nyo, yung Trinity, okay. tatlong persona. Yung tatlong persona sa heaven, yung isa doon, yung pangalawang persona, nagkatawang tao, nalusaw ba yung isang persona doon dahil nagkatawan tao? Dito wala na yung, kasi tatlong Diyos, tatlong persona yun eh. Okay. Yung tatlong persona, yung isang persona, nagkatawan tao. Sabay ba umiral na may Diyos pa rin, yung pagiging Diyos ng Son ay nasa Trinity sa heaven? O wala na dahil nandito sa lupa dahil siya ay tao na? Bro, Tap yung timer natin. So Bro Junri, malinaw ba yung tanong sa'yo? Yes, malinaw. Okay, ganito muna. Naka-stop kasi yung timer natin. So ngayon, magdadako po tayo sa, ulitin mo lang yung questions and then Bro Junri has 30 seconds to answer. Pakiulit lang po, specify lang po. The timer start now.
Noong nahayag sa laman ang word, yung logos, na natili po ba at sabay umiral ang logos na ganap na Diyos sa heaven habang ang logos ay nagkatawang tao sa earth. Sabay po ba umiral ang word na nagkatawang tao at ang Diyos na logos sa panahon na ang word ay nagkatawang tao? Sabay po ba umiral o hindi? Sabay, hindi nga nawala yan eh. No? Nung naging tao siya, hindi naman nawala ang kanyang pagka-Diyos eh. Oh, Yes. hindi naman nawala yung kanyang pagka-Diyos kahit pa naging tao siya. Kaya nga nung naging dito na siya sa lupa, nagkaroon siya ng dalawang kalikasan. True God and true man. No, sa theology tinawag siya na theanthropos, God-man. So, hindi nawala yung umiiral pa rin yung kapatid kahit dito siya sa lupa, kaya nga nakapagpagaling siya ng mga may sakit, buhay siya ng mga patay. Salamat sa confirmation. Alalahanin mo yung sagot mo, Brother Junray. Pangalawang tanong ko, sa tatlong persona, 'di ba, may isang nahayag sa laman. Yung dalawang persona hindi nahayag sa laman. Tama po ba? Of course, hindi sila nahayag sa laman. Ang anak lang ang nahayag sa laman. Tama. Salamat. Okay na po. Next question na po ba? Next question, para makarami ka ng tanong. Oo. Yung Father ay Diyos. Tama po ba? As I answered already earlier. Ang Holy Spirit ay Diyos. Tama po ba? Yes, malinaw yan sa Bible. Ang Diyos amang Diyos ay hindi nahayag. Ibig sabihin may Diyos na hindi nahayag. Tama po ba? Yes, ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu, hindi sila nahayag. Ang anak lang. Salamat. Ibig sabihin, may Diyos na nahayag sa laman at may Diyos na hindi nahayag sa laman. Tama po ba? Yes, no? Salamat sa Diyos. Yes, ang persona ang nahayag, hindi ang iniisip mo na ibang Diyos, ha? No, baka yan naman ang iniisip po. Ang persona nung second divine person ang nahayag. Kaya nga mayroong distinction eh. Mayroong first, second, third persons. The second person ang nahayag, yung kanyang tunay na pagka siya, no, yung the second divine person, siya ang nahayag, kapatid. Brother Junray, yung salita mo ba hindi ikaw? Yung salita ko, hindi ako. Yung salita ko, hindi ako. Hindi No, ikaw. kasi, yes, salita ko yan eh. Salita ko yan, hindi ako yan. Pero hindi naman yan, hindi yan, salita, hindi pa ako tapos, hindi yan ang ating topic, no? Sinagot ko na lang yan for the sake of argument, no, na ang salita ko ay hindi ako, kasi ang ako, ang salita ko iba. Okay. Kaya ako natanong niya kasi nabanggit mo yung sinugo at may nagsugo at may sinugo. Yung si Jesus Christ ang sinugo at ang nagsugo yung Father. Kasi gagamit ako ng talata sa Isaiah 55:11 na yung salita ng Diyos ay sinugo niya na hindi babalik sa kanya na walang kapakinabangan. May nagsugo at may sinugo. Ang Diyos ang nagsugo at ang sinugo niya yung kanyang salita. Gusto kong linawin sa iyo, ano pagkakaunawa mo sa talata? Yung salita ba ng Diyos na nagsugo sa salita niya, hindi ba siya yun? Well, hindi ito yung Bro, okay lang, Mr. okay, so umpisa na natin sa pagsagot mo, Bro Junray, yung timer. So pakisagot na lang po yung tanong niya. Yes, yes, Mr. Bible verse. So the time start now. Answer po. Well, for me, Mr. Moderator, ito ay hindi ito tumutukoy sa salita na naging tao. Ito ay salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ano po ito? Salita talaga to na dialekto, no? Na utos. Mr. Moderator, counter objection. Ang objection ko po, muna, Brad Mark. ang tanong ko, ang tanong ko sa kanya, hindi siya sumasagot ng direkta. Ginamit niya kasi kanina sa akin, kaya ina-apply ko lang sa kanya uli. Hindi siya sumasagot eh. Ang tanong ko sa kanya, siya ba o hindi? Siya ba Yes, yung counter objection muna. Sige, Bro Junray, ano po yung counter objection niyo? Yes, kaya nga, Mr. Moderator, klinaro natin yung talata kasi para maklaro ko yung sagot ko. No, kasi malinaw dito, ang sinabi ito, lumalabas sa bibig ko. Ang Panginoong Jesucristo hindi lumalabas sa bibig ng Ama. No? Lumalabas sa bibig ko. This is utter words. Sinabing salita to. Kasi lumalabas sa bibig eh. Ngayon, kung ipipilit mo na ang Panginoong Jesucristo yan, hahanapan kita kailan lumabas ang Panginoong Jesucristo sa bibig ng Ama. Okay, so malinaw po ang objection both, no? So ito na lang ang magiging decision natin. So medyo nagkakaanuhan tayo dun sa isang talata, no? Yung isa sinasabi niya ito yung ibig sabihin, yung isa ito yung ibig sabihin. The best let's go to the next question po, bro, para mas malinawan. Okay po. Tayo. Next question, brother. The time will start now.
Sa Deuteronomy 5:7, sabi, you shall have no other God before me. Sino nagsasalita po ba dito? Father or Son o Holy Spirit? Si Yahweh. Objection po, Mr. Moderator. Nagbigay ako ng pagpipilian. Father, Son, Holy Spirit. Sino ang nagsasalita? Sa Counter objection, Mr. Moderator. Sige, Bro Junri. Yes, ayon kasi sa ikalawang Korinto 3:6, huwag niyong dagdagan ang anumang nakasulat. Ang nakasulat ng Diyos, ang Diyos nagsabi. Hindi naman sinabi, hindi man specific kung Ama ba, Anak o Espiritu Santo. Kaya, ang sagot ko sa iyo si Yahweh. Pero kung magtatanong ka ng theological question, sagutin kita ng theological question kung sino sa tatlo na yan ang nagsabi dyan. Ang tanong mo kasi, ayon sa talata, kaya ang sagot ko lang, ayon sa talata. Wala namang sinabi kung sinong specific na nagsabi. Basta ang nagsabi yan, Diyos, si Yahweh. Sige, follow-up question na lang para... Okay, So, sandali follow-up lang and po. share. Bro Mark, so malinaw po yun, yung paliwanag niya na tama, ang Diyos na nagsabi, kayo, nagtanong kayo, sino nagsalita? Ang Diyos. So malinaw po yun. Next question, please. Is the timer start now? Follow-up na lang. Sa pagkakaunawa mo, sino to? Ama ba? Isa talata sa Deuteronomy 5:7. Maraming talata to na halos similarity sa Isaiah 43:10. Ang dami yan eh. Pero mag-isang talata lang para hindi magulo. So, ibig sabihin, ang... Hindi mo tapos, Brother Chinray. Okay, sorry. Okay. Okay. Sino ang para sa iyo sa pagkakaunawa mo, hindi yung ayaw wag magdagdag, wag magbawas, hindi yun. Ano yung pagkakaunawa mo? Ano pagkaka-interpret? Tatlong persona ba ito nagsasalita dito? Ang Ama lang ba? Ang Anak lang po ba? O ang Holy Spirit lang ba nagsasalita dito? Sa Deuteronomy 5:7. Klaruhin ko lang opinion ang hinihingi mo, okay? Yes. Okay, salamat. At least okay. No, ibibigay ko sa iyo yung napag-aralan ko, no? Kasi sa theology may tinatawag na Trinitarian perichoresis, no? Ang ibig sabihin ng Trinitarian perichoresis, the act of one is the act of all, no? Yan ang meaning ng Trinitarian perichoresis. Kaya kung sino nagsabi diyan, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Next question. Okay. Malinaw, in Trinity ang nagsasalita sa tatlong sa talata. Malinaw ang pagkakaunawa. Kino-confirm ko yung pagkakaunawa mo ha. Yung Trinity ang nagsasalita sa talata. Okay, salamat sa Yes, ayon sa theological explanation. Punta naman tayo sa creator, okay? Yung I alone by myself himself, yan ba ay isang creator o grupo ng creator? Yes, that is mga personal pronoun yan, no? Kung nagtatanong ka sa grammar, I, you, he, yan, that is personal pronoun. Tumutukoy yan sa tunay na persona. At dyan ang nagpapatunay na sila iba-ibang persona, hindi isang persona na may tatlong karakter. Yun ang pagkaunawa ko sa iyo, paano mo eh. Mr. Moderator, categorical po ang tanong ko. Yung I alone, by myself, himself, ano po ba ang pagkakaunawa niyan? Kasi may mga talata Objection, Mr. Moderator. Yes, sandali lang po ha. Legendary. Okay. Sandali lang po. May mga talata yan. Opo, nag-object po ako. Sandali lang po ah. So, tinitingnan ko saan ko i-stop. So, in-stop ko sa 6 minutes, 13 seconds. So, para mas maganda, nasa kaayusan. So, ano yung objection mo muna, Brad Mark? Ikaw na Yes. una. Di akong... Hindi, si Brad Mark Ako muna. si Brad Mark. Si Sige. Brad Mark na unang object. Can you please... Categorical yung tanong ko. Ang tanong ko, isang grupo ba ito o isang creator, isang grupo ng creator o isang creator? Yung ang pagkakaunawa nyo sa I alone, by myself, himself, dun sa mga binigay ko talata nung rebuttal ko, ano pagkakaunawa nyo sa mga salitang yan? Isa ba ang isang individual na creator o grupo ng creator? Ano yan, categorical po yan? Counter objection muna. Ano po counter objection mo, Brad Junri? Yes, Mr. Moderator, malinaw ang tanong niya. Humihingi siya ng opinion. Anong pagkakaunawa mo? Opinion ang binibigay mo. Binibigyan kita sa opinion ko. No? To be clear lang, Mr. Moderator, nangihingi siya ng opinion. Kaya binigyan ko siya ng opinion ko, yung I, he, that is personal pronoun. Nagpapatunay yan na mayroon talagang personas ang isang tatlo. Kasi ang I, hindi ang he. Ang I, hindi ang you. That's personal pronoun. Na talagang tumutukoy sa persona ng bawat isa. Ang tinatanong mo kasi, opinion. Kaya yung opinion ko.
Okay, may counter ka pa po, Bro Mark? Yes, kasi categorical, sagutin niya lang, wala naman ako, opinion niya, sagot niya, wala naman ako pakialam doon, i-respeto ko yun. Ang point ko, sumagot siya ng categorical. Hindi siya sumasagot ng categorical. Ang haba ng paliwanag niya, inubos niya oras. Dinagdagan mo kasi ng anong unawa mo. O di, papaliwanag ko sa yung unawa ko, opinion ang hinihingi mo eh. Okay, so decision na po natin yan, no? So mas maganda po, medyo nagkakaano dun sa question and answer portion na yun, yung part na yun. So binigyan niya ang part ni Bro Jundre naman po ay yung unawa niya, kayo naman categorical. Pero yun po yung sagot niya. So next question na lang po tayo para mas... Mr. Moderator, sandali lang. Ibig sabihin, kahit categorical yung tanong, hindi niya pwede sagutin ng categorical. Ulitin mo na lang yung tanong, yung categorical lang, wag mo lang dagdagan ng anong unawa. Yun ang Pwede naman niyang, Mr. Jundre, sandali lang. Pwede naman niya explain yung opinion niya, kung ano man yung paniniwala niya. After magsagot siya ng categorical, wala naman ako hinihingi na kalabisan na request dun sa ano ko. Ang sabi ko lang, categorical. Sagutin mo ba, isang grupo ba yan ng creator? O isang individual na creator lang ba yan? Yun. Tapos ibigay niya opinion niya. Wala. Sige, ibalik mo yung tanong. Okay, sandali lang po So ganito para nasa kaayusan. So ang gagawin natin, naka-stop kasi yung timer. So ang gagawin po natin, sasagutin mo ba 'yon, Bro Jundre, with the category? Ibalik niyo yung tanong mismo dito. Wag na padagdagan yung anong kung ano yung unawa mo diyan kasi ang isasagot ko talaga yung unawa ko, hindi yung categorical yung hinihingi. Okay, so Yung categorical lang, ano yung pinaka-categorical mo? Okay, sandali Bro Jundre iano natin kasi yung oras. So hindi ko na lamang iaano kasi bumabalik lang tayo, hindi ko muna siya i-start, naka-stop. Yes, okay lang po. Okay, stop ko muna kasi bumalik lang naman tayo para maayos na to matapos yung issue. So, Brad Mark, hindi na ating ang timer natin, naka-stop siya. So, please, repeat mo lang yung question categorically muna, walang Okay, ang papalitan ko lang yung paraan ng pagtatanong, okay? Ano ang kahulugan ng I alone by myself, himself sa mga nabanggit ko Nehemiah, Jeremiah 10:10, etc. Marami yan. Ano yung kahulugan nito? Ito ba ay isang grupo ng creator o isang individual na creator, isang persona na creator? Tumutukoy siya sa... Sige, Bro Jundre, pakisagot mo. Wala munang tayong timer para matapos ang issue niyan. Sige po, Bro Jundre, pakisagot. Yes, tumutukoy siya sa Diyos na nagsalita. Pero kung sinong Diyos na nagsalita doon, Ama, Anak, Espiritu Santo ba? Tingnan muna natin ang mga komentaryo ng mga scholar. Kasi nga, sabi sa Bible, huwag dagdagan. Wala namang sinabi specific doon kung ang Ama ba, ang Anak, o ang Espiritu Santo ang nagsalita. Okay, so dumako na po tayo sa next question. I-start ko na rin yung timer. You have only 47 seconds na lang po, kapatid. So the question, okay, next question. The time starts now. Sundan ko na lang yung tanong ko dito kasi may malilipat sana ako ni Batapi, pero sundan ko lang to. Ibig mong sabihin, pag sinabing I, isang persona ang tinutukoy sa Trinity, isang persona lang lamang sa Trinity ang tinutukoy doon sa I, tsaka alone by myself. Kung sino man yun. Tama po ba ang pagkakaunawa nyo? Ang Diyos ang nagsabi nun. Kung sino sa Diyos, hindi ko alam kung sinong persona. Basta ang Diyos mismo ang nagsabi nun. I refer sa Diyos na nagsalita. Pero kung sinong persona, hindi ko alam. Okay, wave ko na. Kasi baka lang din, hindi ko rin matanong na maayos. Okay. Seconds na lang po ba? Tama po ba ako? Seconds na lang po ba? Tama po ba ako? Wala na po, seconds na lang. Okay. Sige sa'yo. 10 minutes na. Okay. Thank you very much, Brother Mark and Brother Jundre, no? So gumaganda po kalakayan natin. Interesting. Malapit po tayo sa last part. Kaya sinabi natin, no? Pakita po tayo mabuti kung ano ba ang tama natin, no? Ulitin po natin yung mga bagong nakinig lang po at topic natin is Holy Trinity, isang Diyos lang, sabi ng Catholic, na may tatlong persona. Sabi ng mga negative sides, si Brother Mark, born again Christian, hindi, ang Ama, siya rin ang gumawa, siya rin walang anak, walang Espiritu Santo. Malinaw po yun, no?
Isang Diyos sa Catholic, tatlong persona. Sa negative stand, walang tatlong persona, isa lang Diyos. Si Jesus ay Ama din, Espiritu ay Ama din. Ano po yun, no? Ngayon, dumako po tayo dun sa rebuttal stand ng negative side naman po si Brother Mark Umbao. Christian, Brother Mark, ready na po ba kayo for 10 minutes rebuttal? Yes po, ready na po ako. 10 minutes lang po yun, no? So, yeah. Okay. Makinig po din, no? Lahat ng mga nakikinig ngayon, open your hearts and mind para mas marami po tayong matututunan. Start now. Okay. Ayun, sundan ko yung kanina niya, no? Sabi niya dun sa Matthew 13:11, dalawa yung part nung verses eh. May pinagkalooban, may pinagkaitan. Tapos ayaw niyang tanggapin na yung ang pinagkalooban iglesia. Ang pinagkalooban doon mga apostoles, yung iglesia. Yun nga iglesia nga. Ba't hindi ba ako member ng iglesia? Yun doon magkakatalo yung interpretasyon. Kung kami yung totoong iglesia or ang Katoliko ang totoong iglesia, kiniklaim ko nga kami ang totoong iglesia dahil nga kami ang nabautismuhan sa pangalan ni Yahushua at nanatili sa tinuturo ng mga apostoles, kaya kami yung totoong iglesia na naging saksi sa Day of Pentecost na binabaan ng Holy Spirit. Kaya kami, mas luma kami, mas nauna kami sa Catholic. Sabi niya, bagong sulpot lang, etc. Paano lang yan? Chismis lang yan. Sila ang sulpot kasi sila ay dumating lang after ng apostles. Kami, nasa Day of Pentecost kami, nabahagian kami ng salita ng Diyos. Ipinanganak kami sa salita ng Diyos. Malinaw yan. Mahabang discussion niya kasi ibang topic yan. Pero malinaw doon sa Matthew 13, may pinagbigyan ng liwanag, ng kaunawaan, may hindi pinagkalooban. Ang problema, ano ang ebidensya na Katoliko yung hindi nakaunawa? Kasi mystery eh. Di ba yung Trinity, mystery. O ibig sabihin, sila yung hindi nakaunawa kasi hindi nga maunawaan ang doktrina nila. Kami, nauunawaan namin. Ibig sabihin, kami yung iglesia na binigyan ng kaunawaan sa kaharian ng Diyos. Sana maging malinaw sa kanya. Yung pinagkalooban, ang ganda ng talata, pabor na pabor sa amin, Ephesians 3:10. Di ba yung iglesia, ang binigyan ng kaunawaan. Tama, ang galing nga. Pasalamat nga ako sa mga talatang binibigay ni Brother Junre kasi hindi rin ako handa sa talata na yon, pero siya na nagbibigay, siya na nag-feed ng verses. Kaya masayang katalakayan to si Brother Junre kasi na mismo nagbibigay sa akin ng talata. Nabanggit niya yung these three are one, yung sa 1 John 5:3. Hindi naman dyan sabi nagkakaisa eh. Kasi ang meaning ng Trinity, tatlong nagkakaisa. Triunity, di ba? Trinity, unity. Di ba? United, nagkakaisa, pinag-isa. Hindi, ang sabi dito, iisa. Hindi naman pinag-isa, nagkakaisa. Hindi naman ganun ang meaning ng isa. Di ba? These three are one, hindi three in one. Hindi three are united. These three are united. Hindi naman ganun ang sabi sa talata. Sana maintindihan niyo to kasi kaya nga ako at ang Ama ay iisa. Halimbawa, bigyan tayo halimbawa, isang magandang halimbawa. May umakyat sa puno at may kumuha ng bunga at may isang bumaba sa puno. Yung umakyat at yung kumuha ng bunga at yung bumaba ay iisa. Anong ibig sabihin? Isa lang yun. Isang persona lamang yun. Yun ang ibig sabihin ng John 10:30 na pilit nilang pinipilipit ang talata. Okay? Tapos sinabi niya, kasi ito, ang ganda nung namin, yung tanungan namin kanina, kinonfirm ko sa kanya, yung Son of God, nasa heaven din, nasa Trinity, nasa taas pa rin eh. Ganun din naman paniniwala ko. Ang pinagkaiba lang, yun yung God the Father. O, objection mo na, Mr. Moderator. Yes, your objection. Yeah. Yes, clarification lang. Sige po. Yes, never ko sinabi na naiwan pa rin ang anak sa langit. Malino ang sinabi ko kanina, wala na ang anak sa langit nung pumarito siya. No? Parang pinalabas na Mr. Moderator na nandun pa rin ang anak sa langit kahit nandito na. Hindi ko wala kong sinabing ganun, Mr. Moderator. Clarification lang. Oh yeah, okay. May clarification pa tayo. May clarification din ako. May clarification po ako. Sabi niya, sabay umiiral. Okay? Kung iunawain mong sabay umiiral ang Diyos na Logos at yung Diyos na nagkatawang tao, omnipresent eh. Ang Diyos na Logos, omnipresent. Ibig mo sabihin, tinatanggi mong nasa throne siya sa heaven? Kasi nangalingan yun. Kasi
Kasi omnipresent, ibig sabihin may isang lugar space sa isang lugar na wala ang Diyos. Kaya kung sabihin kong nasa heaven, nasa Hong Kong si Yahushua, ay nandun kasi nga sabay umiral eh. Kaya nga kinonfirm ko sa kanya at kinonfirm naman niya sa akin. Kaya salamat sa Diyos. Ang pinagkaiba lang namin, Diyos Ama yun. Di ba, Mr. Moderator, objection lang yan. Ang Okay, haba naman ng Mr. objection na yan. Yes, Broad Mark, sandali lang po yun yung paliwanag nyo. Ano yung Bro Junri, objection? Yes, yun lang ang objection ko, Mr. Moderator. Hindi ko sinabi na andun pa rin ang anak sa langit. Huwag niyang dagdagan yung sinabi ko, Mr. Moderator. Yung sinangayunan ko sa kanya na umiiral pa rin yung pagka-Diyos. Yung pagka-Diyos ng anak ba na kahit naging tao siya, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos, umiiral pa rin yun. Yun ang point ko, Mr. Moderator. Sige, so ganito na lang po, no? Ang decision natin is mamaya po sa conclusion. So ipaliwanag po natin ang mga mali ng isa't isa. So we can go back to our presentation po. Mamaya po natin i-rebut yan or i-question or even in the conclusion, pwede po natin sabihin yan. Sige, back to you, Bro Mark po, no? For your continuation po ng negative stand presentation for a rebuttal. Continuous po, the time is start now. Salamat, no? Salamat. Lalo niya dinidiin yung sarili niya. 'Di ba? Sa sarili niya, naririnig niyo po, 'di ba? Na sabay umiral yung Diyos na Logos at yung Diyos na nagkatawang tao, sabay umiral. Kung sabay umiral, yung Diyos na Logos, omnipresent eh. Kung hindi niya maunawaan yung Diyos na Logos ay omnipresent, nililimitan niya lang pala sa earth, nasa earth lang pala yun, nasa kasama ng katawan na laman dito sa lupa, eh hindi Diyos yun kasi hindi omnipresent, kaya nga blasphemy yung ganyan doktrina eh. Maraming binabiolate na paniniwala. Yung Diyos na nga lang na Logos, binibigyan ng limitasyon. Kung sabihin ko nasa Hong Kong yung Diyos na Logos na yan, ay totoo yun dahil nga ang Diyos ay omnipresent. Nakikita nyo yung salungatan na doktrina ng Katoliko? Ganun kasi po talaga yun. Kapag ang doktrina pinasok sa loob ng Scripture, hindi galing talaga sa Holy Scripture, marami talagang gigibain at babanggaing katuruan na tama sa Holy Scripture. Tapos may tinanong pa ako sa kanya sa tanungan namin kanina. Sabi ko, may Diyos na hindi nahayag? Kinonfirm ko sa kanya, kinonfirm niya. Salamat talaga sa Diyos. Hindi mahirap paaminin si Brother June Ray, napakadali pa lang paaminin ito kasi marami ko nakausap, hindi naman umaamin talaga eh. Oo, siya umamin siya na may Diyos na hindi nahayag sa laman. Objection ulit, Mr. Moderator. Objection, kasi tinitwist niya yung mga pinagsasabi ko eh. Okay, ano po yung objection, Brother June Ray? Yes, i-clarify ko lang, Mr. Moderator. Ang sinabi ko na Diyos, yung persona nila ang hindi nahayag, sinabi ko yung kanina. Yung persona ng Ama at ng Espiritu Santo ang hindi nahayag. Na naging laman, hindi naging nahayag sa laman. Ang anak lang, yung persona ng Nawala ka, Bro June Ray. Spirit, Triune God. Okay. Nawawala, Bro June Ray. Ulitin mo yung sinasabi mo, nawala lang ko. Okay, aklaruhin ko lang, Mr. Moderator, no, kasi tinitwist na yung mga sagot ko kanina, no? Ang sinabi ko na hindi nahayag sa laman na ang Ama at Espiritu, yung kanilang persona na naging laman din, tulad ng anak na naging laman. Yun ang point ko, Mr. Moderator, huwag nang i-twist yung sinabi ko na hindi nahayag sa laman. Yung persona ng Ama at anak, Ama at Espiritu Santo na naging katulad ng anak, naging tao ba? Ay, huwag nang i-twist, Mr. Moderator. Yun lang ang objection ko. Brad Mark, okay na po ba yung clarification na pag wala siyang nilatag na ganun, so wag tayong babanggitin ng hindi niya nilatag? Okay lang po yan. Ang masasabi ko na lang po, i-rewind nyo lang po para maalala nila na yung mabalikan nila na sinabi niya yun. Pero okay lang, kung hindi niya amin, walang problema sa akin yun. E di, tuloy na po ako, lilipat na po ako. Okay, continuation po tayo, no? Yung naka-stop yes po. Yes po. Tapos meron... You still have 5 minutes more. So, continuous lang po. The time start now. Tapos sabi niya, ano yung father daw? Kung siya yung nahayag sa laman, may dalawang persona siya. Sinasabi niya, dalawang persona. Eh paano yung Holy yung Son of God, dalawang person, yung father hindi mo matanggap na siya yung nagkatawang tao.
dahil nasa heaven siya at nasa earth siya, 'di ba? Ganun din naman pala ang Father, ang Son of God, 'di ba? Nag-exist yung logos na Diyos at yung logos na nagkatawang tao, nag-exist parehas. Di double person din pala, pero hindi niya matanggap pag Father yun, ha. Kaya iniwain niyo po yung mga pinagsasabi niya para malaman niyo talaga na lito at nakaka-misteryong hindi maunawa ang doktrina talaga, ang Trinity. Kasi ito, balik ako, diretso na ako sa mga dahilan ko kung ba't hindi ako maniniwala talaga sa tatlong persona, no? Unang-una, ang kinikilala ng mga Hudyo at saka apostol at propeta, gusto kong bigyan din to. Ito yung mga talata. I-take note nyo po para meron kayong basihan. Malaki 2:10, 1 Corinthians 8:5-6, Ephesians, di ba? Isaiah 64:8, Jeremiah 3:19. Father to, hindi to Trinity, Father. Isaiah 63:16, Deuteronomy 32:6. Lahat yan. Wala ka mababasang tatlong personang sinasamba, wala. Ang sinasamba nila, isang persona. Sabi nga, isang Diyos, ang Ama. Yan, malinaw, ang daming talata. Hudyo, propeta, mas mismo si Yahushua, sabi niya, Ama, puro Ama siya eh. Oo. Kasi nga, yung Ama anayag sa laman. Ngayon, pangalawang dahilan ko, yung Trinity kasi nagpapanggap talagang isang Diyos yan eh. Oo. Yun, nabanggit niya kanina, no? Wala daw katulad ang Diyos. Oo, talagang yung Diyos yung one God na Diyos, yung isang personang Diyos, ay wala talagang katulad. Pero yung Trinity may katulad. Ang katulad niyan, yan yung Babylonia, Greek, Indian, Egypt, Roman. Yan, kapares-pares, tatlong persona, tatlong Diyos. Di ba? Kaya isa lang ang nature nun, lahat yun Diyos eh. Si Nimrod, si Semiramis, tsaka si Tammuz, pare-pares tao yun eh. O isa nature nun. 'Di ba? Isa ang essence. Pero isang pamilya, tatlong persona. Ilan ng Diyos yun? Tatlong Diyos. Sakto talaga, parehas talaga. Hindi talaga mahirap i-deny talaga 'yon na yung salungatan na sinasabi ng kasi ano talaga dinadaya talaga tayo ng ama ng kasinungalingan. Ang sabi niya kasi isa pero tatlo. 'Di ba? Doon pa lang nagsasalungatan. Huwag na tayo pumasok sa scripture eh. Nagsasalungatan na. Tapos ito ang dyan, naalala ko na last time na usapan namin yung mother of harlot. Kaya nga ako lalo pang tumitibay paniniwala ko na ang Catholic talaga ang mother of harlot kasi sila ang nanganak ng SDA, nanganak ng Baptist, nanganak ng mga ibang mga Trinitarian, mga born again na Trinitarian. Nanganak talaga kaya siya ina. Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection mo? Naki-stop yung timer? Yes. As rule po, bawal tumalon sa ibang topic. Okay, so malinaw po yun, no, Brad Mark? Okay. Acknowledge. Okay. Let's focus on the topic now. So you still have 2 minutes more, 2 minutes and 2 seconds. So the timer starts now. Continue po. Yun, tas hindi ako maniniwala sa Trinity kasi Anton, maraming salungatan yan sa scripture, sabi ano yung sabi? Co-equal, di ba? Pero walang katulad, pero sila co-equal yan. Co-eternal, pero sabi sa Isaiah 43:10, di ba? Na walang kasabay, walang Sabi, Holy One, pero sa Isaiah 43:3, Holy One sa Isaiah 43:15, pero sa kanila Holy Trinity. 'Di ba? Tapos sabi, walang ibang tagapagligtas, pero sa kanila tagapagligtas din ang Ama, ang Espiritu, tsaka ang Anak. 'Di ba? Marami salungatan talaga 'yan eh. Tapos ano pa ba? Tapos yun na nga, challenge ko nga sa kanila, saan sa makakabasa na may sarili-sariling personality yung tatlo. Iba yung personality ni Holy Spirit, iba yung personality ni ito na nga lang, tatlong pangalan na nga lang, bigyan mo na nga lang tatlong pangalan ng Diyos na yan. Di ba hindi? Kasi isa lang ang Diyos, ang pangalan niya ni Yahushua, nagbautismo nga sila saan? Sa pangalan ni Yahushua kasi, ang tawag doon, katuparan yan sa Sakaraya sabi, di ba? Ang Panginoon na magiging isa ang pangalan, ang Panginoon na magiging isa at ang pangalan niya magiging isa. Di ba ang katuparan, wala sila ang isang pangalan na ikaliligtas ng tao ay pangalan ay Yahushua. Kaya sabi nga naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Di ba? Ang daming talata yan na talagang siya yan eh. Di ba? Siya yung si Yahushua ang Ama na nagkatawang tao. Ang daming claim yan eh. Kiniklaim niya, kung hindi mamamatay kayo, ang bigat nito, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako siya. I am He. Baba mo ng 27, ano sabi? At hindi nila napag-unawa, yung mga Katoliko, hindi napagkaunawa nila, ang tinutukoy yun, Ama. Sa 19, itaas mo sa 19, nasabi, ang linaw ng talata,
Asan ang ayong ama? Tinatanong ng mga kausap. Hindi kayo, kung hindi kayong maniniwalang ako siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. May malinaw na verse. Sabi ko, challenge ko nga si Brother Junri. May talata ba kayo, Brad? Time. Okay. Kahit na po, Brother Mark, maraming salamat po sa iyo. Muli sa Negativistan, yun po si Brother Mark Umbaw ng Born Again Christian. Yun po yung presentation niya, no? Last rebut niya. Ngayon po, dadako po tayo sa 7 minutes question and answer portions. No, muli yung mga ngayon lang po na nakapag-tune in sa ating channel, no, sa live debate, religious debate natin. Ang topic natin muli, affirmative side, patutunayan ng Katoliko na ang isang Diyos ay may tatlong persona. Negative side, patutunayan lang niya, itututulan niya yon ng isang Diyos na tinutukoy ng Biblia ay isa lang yon. Siya nila si Jesus, siya rin yung anak, siya rin yung espiritu. Oneness po, walang tatlong persona. So malinaw po yun. Ngayon, dito na po tayo sa last part ng question and answer portion from Catholic Faith Defender, Brother Junri. Ready ka na po bang magtanong for 7 minutes? Yes, Mr. Moderator. Ang tanong ko una, Mr. Moderator, sa kanya. Sandali po. Wait lang po. Ay, yes Okay, po. so, ita-timer lang natin ngayon. Kung ready ka na, the time start now. Yes, unang tanong sa iyo, Brother Mark, no? Dahil sabi mo na kapag sinabing nasa lahat ng dako, ibig mo bang sabihin persona mismo ang nandoon? Ang ibig sabihin ng omnipresence, presensya niya. Oo. Actually, yung ako... Objection, Mr. Moderator. Yes, objection. Stop yung timer. Sige po. Ang tanong ko, persona ba mismo ang nandoon? So, Brother Mark, may categorical question dito. You have to answer categorical lang po. So, sandali lang po. The timer uli natin. The timer starts now. Pakisagot po. Okay. Kung ang persona, kung ang meaning ng persona ang sagot ko sa categorical. Kung ang persona ang meaning ay presence. Kasi actually, sinusundan ko lang naman yung layman's term na ginagamit ng Katoliko na persona. Actually, hindi ako naniniwala sa salitang persona kasi nga parang tao yan eh. Pero ang sinusundan ko, yung persona, kung presence ang meaning yan, yes, nasa lahat ng dako ang kanyang presensya. Okay? Okay, next question. No, ito sabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Nasaan ang persona ng Panginoong Jesucristo sa mga hindi nagtitipon? Nasa lahat ng dako. Sabi mo, ang persona ng Diyos nasa lahat ng dako. Yes. Nasa lahat ng dako. Ang sabi dito, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Ang question, nasaan ang persona ng Diyos sa mga hindi nagtitipon? Nasa lahat ng dako ang persona ng Diyos. Specific yan, sa ibig sabihin yan, ikaw ay nasa kanyang... Objection, Mr. Moderator. Okay, yes. Ano yung Objection. Mr. Brother Junri? Dahil ang tanong, ang paliwanag niya ganina, ang persona ng Diyos nasa lahat ng dako. Ngayon, ang question ko, sabi ng Panginoon, 2 o 3 lang magkakatipon sa kanyang pangalan, andun ang Diyos. Ang question ko, nasaan ang persona ng Diyos sa mga hindi nagtitipon? Nasa lahat ng dako. Brad, baka hindi nyo lang kasi naintindihan yung sagot eh. Nasa lahat ng Sandali dako. po, Bro Mark. So, ang sagot mo pa rin dun sa question niya, kung nasaan, ang sagot mo nasa lahat ng dako pa rin. Ipipilit pa rin. Yes. Okay, so pati na po yun, no? So, Mm. sige po, ganito na lang Tuloy ko na po. mangyayari, no? Let's go Hindi for... pa ako tapos magsagot. Hindi pa ako tapos sumagot ha. Pinutol niya na kasi ako. Pero sinagot ko yung categorical eh. Sabi ko, Yes. nasa lahat ng dako. Pinutol niya ako. Okay, Hindi pa ako so yung natapos magsalita. nyo, pwede nyo, ngayon, ang gawin po natin, pwede mong ulitin yung sagot mo, and then, Bro Junri, so, you can ano na lang sa conclusion yung mga sagot niya po. So, let's go back again to the next question po, Bro Junri. Sasagutin ko muna, Brad Junri. Mr. bro, Moderator, yes, sandali. Sasagutin ko muna. Opo. Sasagutin mo muna, sandali po yung Apo. sagot mo doon sa tanong niya. Una, hindi ko muna ita-timer. Pakiulit sige po po. yung sagot para mas nasa kaayusan. Pakiulit po yung Yes tanong, po. Bro Junri. Ayun, tanungin ko na lang uli, Mr. Moderator. No? Sabi kasi Yes. dito,
ang Diyos ay nandun lamang sa dalawa o tatlo na nagtitipon. Sabi niya na sa lahat ng dako, ang persona mismo persona, dito dalawa o tatlo lang nandun ang Diyos. Inasaan ang Diyos, ang persona ng Diyos sa mga hindi nagtitipon, nasaan? Sandali po Okay. So ngayon, ita-timer ko na uli, no? Yes, sorry po. Yung timer, so you can answer now. The timer start now. Yes. Ang sagot ko nasa lahat ng dako. Ang mali ni Brother Jun Ray lang sa pagkakaunawa sa talata, ang mali niya doon, nilalagay niya lang. Wala naman lang dun naroon ako sa gitna nila. Ang ibig lang sabihin dyan, pinapakita lang na nasa panig tayo ng Diyos kung ang tayo'y nagtitipon sa pangalan niya. Nasa Diyos tayo. Pero hindi ibig sabihin na hindi nagtitipon sa salita na sa kanya, sa pangalan niya. Seconds na po, time. Okay, next question, Bro John Ray. Okay. Okay, next question. Sabi mo ganina, kami, hindi namin naunawaan ang Trinity, no? Ang galaw ng tunay na Diyos. Ibig mo ba sabihin, ikaw naunawaan mo ang galaw ng Diyos? Yes, naunawaan ko ang kanyang pahayag, ang kanyang revelation, ang kanyang turo kasi ituturo 'yan ng hindi magkukulang. Nangako siya sa atin. Ang nagsasaliksik, makakasumpong. Malinaw 'yan sa talata. Pasensya na kung hindi ko lahat maibigay ang talata, pero maraming talata 'yan na gagabayan tayo ng Holy Spirit. Sasamahan nga tayo hanggang huli. Alam mo, Brother Jun Ray, ang problema kasi baka nga hindi kayo nasa totoong iglesia, kaya nagkakaproblema kayo sa hindi niyo naunawan yung mystery, etc. etc. Time na po. Okay, next question, bro. So, ibig mo sabihin, naarok mo talaga ang isipan ng Diyos. Ay, mali po 'yon, Brother Jun Ray. Ano 'yan? Hindi tamang 'yon. Objection, Mr. Moderator. Sa sagot ko. Okay. Objection, Mr. The Moderator. time, nag-stop po tayo. So ano po yung objection, Bro John Ray? Yun na nga ang clarification ko sa kanya kaganina kung nauunawaan ba niya ang isip ng Diyos. Yun, kaya nga tinarok ko, ibig ba niyang sabihin na naarok niya talaga ang pag-iisip ng Diyos? Kasi misteryo yan eh. May misteryo bang naarok? Pinag-uusapan natin ito mystery. Kinote mo yung Matthew 13:11. May misteryo bang nauunawaan, kapatid? Eh sabi mo, naunawaan mo lahat eh. Kaya nga tinanong ko, ibig mo pagsabihin na arok mo ang pag-iisip ng Diyos kasi naunawaan mo ang misteryo. Sabi mo, malino naman may misteryo sa Bible eh. Sa amin, ang misteryo hindi yan naunawaan. Nagdidepende yan sa inirebuild ng Diyos. Kaya tinanong kita, ikaw ba naunawaan mo ang misteryo? Naarok mo ba ang isip ng Diyos? Brother, objection po, sagutin ko lang po para hindi naman ubos yung oras niya. John 3:60, 1 Timothy 3:16, God manifest yung mystery, Sandali diba? po, Wala Bro na- Mark. Oh. Sandali So may moderator po tayo. Sandali lang. So para nasa kaayusan, yun po yung objection niya kasi yun po yung tinatanong niya ngayon. Kayo po ngayon ang magpaliwanag. So hindi na muna natin yan, no? Ita-timer yan yung sagot nyo, but make it short na lang po para mas madali tayo. Sige po, bro, yung paliwanag mo, Bro Mark. Ang sagot ko na lang yung sa verses, no? And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Hindi yan ang Mr. Moderator, objection. Hindi naman yan eh. About sa mystery eh. Layo naman. Verse Okay, na yung so- malinaw. Without controversy, great. Sayang kasi ang oras bro. Hindi naman yan ang point. Hindi naman yung manifest ang pinag-usapan. Ang misteryo ang tinatanong ko sa iyo eh. Okay, so yun Kung naaarok mo ba yung... Kasi kaganina mismo klaruhin ko lang, talagang pinangalandakan niya na hindi natin naunawaan yung doktrina natin kasi sila rin nakakaunawa. Kasi ang misteryo nila, naunawaan nilang misteryo. Kaya nga, klinaro ko kung talaga bang naarok niya ang isip ng Diyos kasi mystery nga eh. Tapos ngayon, sasabi, ano bang sagot niya? Naarok niya ang isip ng Diyos o hindi? Kasi sinabi niya ganina mismo dito, sila lang ang nakakaunawa eh. Sa misteryo. Yun naman yung ano. Mr. Moderator, objection Yes. din ako pagkatapos niya. Oo. Sige po, malinaw na po yung objection ni Brad John Ray. Ang tanong is, kayo po ba ay nakakaunawa? Yes or no lang? Naarok niya yung isip ng Diyos, Mr. Moderator. Yes. Wait lang, may objection ako. objection objection po kasi, muna. Sige po, Bro ang- Mark, objection mo.
Ang objection ko kasi, ang pinag-usapan namin Trinity. Yun yung hindi nila naaarok, yun yung hindi nila naunawa, yung turo ng Trinity. Eh ang sabi nga sa 1 Timothy 3:16, yung mystery, 'di ba? Yung nagmanifest na nga, controversy justified na nga, na nakita na seen by ang ganda ng talata, bagay na bagay talaga sa Trinity 'yan. Ngayon, wag niyang ilahat ng misteryo sa mundo ipapaalam sa akin. Ang pinag-uusapan namin, ang sinasabi kong hinayag sa amin, yung katruan na ikaka-impyerno at ikaliligtas ng tao. Ano yung may ikaliligtas? Alam na namin yun dahil hindi pwede mangmang kami sa katruan na ikaka-impyerno o ikaliligtas namin. Okay Next po, question bro. na lang, Mr. Moderator. Nuggets na po yung point nyo. So, Bro Junri. Yes, Mr. Moderator, okay na. Leave it to the people na lang. Okay, ganito na lang po tayo, no? Para mag-continue sa timer natin. Next question na lang po. The timer start now. Okay. Kapatid, naniniwala ka ba na ang Diyos ay persona? Sa totoo lang po, no, hindi kasi yung Diyos, hindi, yung term na person kasi nagre-refer talaga sa tao, pero para nga lang mag-meet halfway tayo, sinusundan ko na lang yung term na person, na may personality, etc. Pero malawak kasi ang meaning ng person, kung talagang titingnan natin yan, talagang hindi yan mag-fit talaga sa isang Diyos. Pero sige, para nga lang sa isang banda, yung personality, merong character, sa isang part na yun, tumutugma yun sa Diyos. Pero hindi lahat ng meaning ng... Pwede mo bang i-define sa amin ngayon ang kahulugan ng person? Yun nga, may personality, character, etc. Oh, yun na. Yung iba kasi parang ano yan may laman, tao, may mga definition na ganyan yan sa dictionary, pero yun ang hindi ko sinasang-ayunan. May mga ibang definition niya na hindi yan nag-fit sa isang Diyos. Pero yung iba, yung character, personality, center of consciousness, yan, pwedeng pa pumasok yan. Oh, naniniwala ako doon. Sa bagay na yun. Sa ibang part, hindi ako naniniwala. Okay. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo ayon sa mga scholar that the person is a being, no, who possesses will and intellect? Maniniwala ka doon o hindi? Hello? Sorry, naka-mute pala ako. Naniniwala. Okay, naniniwala ka pala. Ang ama ba sa iyo ay persona o hindi? Yes, person. Okay. Ang anak, persona o hindi? Person, pero hindi ibang persona dun sa ama. Last 2 minutes. Ang Holy Spirit, persona o hindi? Person, pero hindi ibang persona sa ama. Okay. Meron ka bang mabasa sa Bible na ang persona ng Ama, ang siyang persona ng Anak, at siya ring persona ng Espiritu Santo? Meron o wala? Yung binigay mong talata, yung Father, Son, Holy Spirit. No. Objection, Mr. Moderator. Okay, ano yung objection, Bro Junri? Ang question ko, may mababasa ba siya sa Bible na sinabi ng Ama, ang Ama, ako ang Ama, na siyang persona ng Anak, na siyang persona ng Holy Spirit? Kasi yun ang punto niya eh. Meron o wala? Categorical po yung question nyo, no? So, Broad Mark, may objection kayo o sasagutin nyo yung tanong? Verbatim, wala. Verbatim categorical na, verbatim wala. Pero maraming talata na nagsasabi na isa lang yung tatlo. Isa lang Okay. yung Wala po, hindi po tayo naka-timer. So, pakisagot po yon with the timer, no? We still have 1 minute, more than 1 minute and 47 seconds. So, pakisagot yung tanong para mag-continue yung next question. Pakisagot yung tanong po, Brother Mark. ang sagot ko diyan, verbatim wala. Okay? Verbatim wala. Pero malinaw sa mga talata, yun nga, binigay niya 1 John, nalimutan ko yung talatang yun. Yung sa first, sabi niya, yung these three are one. Hindi nga united, hindi nagkakaisa, hindi pinag-isa, hindi nagkakaisa, kundi isa. Malinaw. Tsaka, ang mga Hudyo, propeta, apostol, isa lang kinikilalang Diyos yung Ama. Kaya nung sabing, God manifest in the flesh, siyempre, yung Ama, yung wala namang ibang Diyos, yung Ama, yun yung nahayag sa laman. Pero nililimitahan nila na hindi pwede. Seconds. Okay po. Itong question ko, ibig mo bang sabihin, ang sarili ng Panginoong Jesucristo siya ring sarili ng Espiritu Santo? Ano yung tanong mo? Sorry? Ang sarili ng Panginoong Jesucristo ay siya ring sarili ng Espiritu Santo, yun bang ibig mong sabihin? Yes, siya yun. Siya yun. Yes. Sigurado ka? Yes, siya. Okay, sabi dito sa John 16:13, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsisilita ng mula sa kaniyang sarili,
kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo sa ayon sa kanyang narinig sa akin. Oh, ito Yes. sinabi, oh, Yes. Ano? o ito Ano yung tanong tanong ko. Sabi mo kasi kanina, ang Espiritu Santo siya din ang sarili ng Panginoon. Sabi dito ang Espiritu Santo mayroon siyang sarili sa kanyang sarili mismo meron siya Yes. May sarili siya, yes. O so hindi siya yung sarili ng Panginoong Jesucristo. Pagtanong na po kayo para masagot ko yung tanong Yun niyo. nga, hindi siya ang sarili ng Panginoong Jesucristo kasi may sarili siya Ay, Time na po. okay, salamat. Ayan. Okay, napakaganda po ng natin ngayon, no? Religious debate. So, sana po maraming natututunan ng mga tao ngayon. Sa last part na po tayo, yung tinatawag nating conclusion, no? So, pag sinabing conclusion, ito na po yung pagpapahayag, kumbaga parang editorial na tayo, no? Conclusion, no? Pero dahil affirmative po, nag-umpisa yung sa Catholic Faith Defender natin, si Bro Junri. So siya po yung huli, and then ang magne-negative, yung po negativistan, siya po naman ngayon ang mauunang mag-conclude. So isa-summarize niya po ngayon ang mga sinabi niya at pagkatapos Bro Junri. But this time, 5 minutes lang po ang gagawin mong conclusion, Bro Mark, no? So ready ka na po ba, Bro Mark, for your last part conclusion as a negative side dun sa topic na ang isang Diyos ay walang tatlong persona. Okay ka na po ba, Brother Mark? Are you ready? Yes, For 5 minutes? sagot. Yes, ready na ako. Sagutin ko na po. Sorry po, tuloy na po ako. 5 minutes conclusion yon. I-summarize mo ng mga sinabi mo. And then, mag-start na po ako sa timer. The time start now. Yes. Linawin ko yung tanong niya, baka mamaya alam ko, sa conclusion titirahin ako doon. Sagutin ko na yan para maunawaan ng mga nakikinig. Ang unang, para maunawaan natin yung talatang yun, dapat natin i-konsulta muna yan sa John 16:25. Ang sabi doon, si Yoshua nagsasalita ng parable tungkol sa Ama, mas malabong pananalita. May mga bagay na minsan personified, minsan matalinghaga, minsan pagka personified parang tatlo na Diyos di ba? Binibigyan ng katauhan yung kamay, yung kanang kamay, binibigyan ng katauhan. Para bang iba, yung salita niya minsan, di ba, gaganap ng hindi babalik na hindi walang kapakinabangan, para bang may sariling utak. Ganun magsalita ang Diyos ganun ang scripture magsalita. May pagka figure of speech, matalinghaga, na kailangan bigyan ng pag-unawa galing sa Holy Spirit. Ngayon sabi, hindi nagsasalita siya, hindi sa sarili niya. Tama naman. Kasi meron siyang sinasalita bilang tao at bilang Diyos, kasi tao hindi pwede magpatawad Kaya pag nagpapatawad siya, yung Diyos na sumasa kanya ang nagpapatawad. Lahat ng sasabihin niya, nagpagaling siya, Diyos na sumasa kanya ang nagpagaling. Nagpatawad siya, yung Diyos na sumasa kanya ang nagpatawad. Ganun yun. Kaya may part doon na magsasalita si Yahushua, nagsasalita siya bilang tao, bilang Diyos, at bilang nasa Holy Spirit. Hindi naiintindihan ng mga nagbabasa ng scripture. Ito pa, hindi ko maikot yung talata, pero alam ko familiar si Brother Junri dito. Ang aking salita ay salita ng Ama. Parang ganun yung pagkakasabi. Yung akin ay sa Kanya. Ang sa Kanya ay akin. Ibig sabihin, kahit ipasarili niya yun, automatic sa Ama yun Ganun yun Kaya pero ganito na lang yan. Pilit kasing, ewan ko ba bakit gusto nilang maraming Diyos? Di ba? Bakit pamilya ng Diyos ang gusto nilang mangyari? Di ba? May ina ang Diyos, may ama ang Diyos, may amang ibang persona ng Diyos. Kasi talaga may ama. Yung laman yung laman ang tinutukoy natin diyan. Hindi yan may pagdating sa heaven may mag-ama doon. Wala kang makikitang ganoon. Isa lang ang true na makikita natin doon 'Di ba? Sabi nga ako yung magiging Diyos, ako yung magiging Diyos nila at sila yung magiging anak ko. Sabi ni sino nagsasabi? Si Joshua. Sino Almighty God na doon? Kahit tingnan mo ang revelation na nakita ni John, puro kay Jesus na 'yun puro kay Joshua na patungkol 'yun. Kahit unawain natin ang revelation. Saka nakita ng Trinity doon. 'Di ba? Pero ang point ko lang ito. Dahil si Yahushua nagsasalita ng malabong pananalita, gumagamit ng talinghaga, figure of speech, 'di ba? Yung personification, nalito na tuloy yung tao ginamit ng Ama ng kasinungalingan yung Last figure 2 minutes.
So, yung figure of speech, yung personification, ginamit kampo ng ano yan, ama ng kasinungalingan para magkaroon tayo ng isang pamilya ng Diyos. Hindi ako ay siya, sabi niya. Kung hindi kayo maniniwalang ako siya. Ang daming talata niya, yung I am he, yung Father sa Old Testament, tinatanong ko, di mo sila hanggang ngayon, hindi nila masigur. Ang sasalita, yung aya ay beside me ay lahat yun, yung pala sa kanila, grupo yun. Di ba? Parang, bakit ayaw nila sabihin na yung ama yun? Kasi, maano sila, conflict. Hindi pwede, anak lang din yun. Ang gagamitin na tatlong persona, yung pamilya ba, ang tamang salita doon ay singular pronoun ang gagamitin? Mali. Doon pa lang makikita mo, pilit nila, yung gumagamit sila ng paraphrase na Bible. Bakit? Kasi nga, bago pa lang pagkaalis-alis pa lang ng apostol, dumating na sila, tinarabaho na ng ng kampon ng kaaway para makagawa ng referensya. Gumawa ng paraphrase na scripture. Bakit? Kasi nga, para mabigyan tibay yung kanilang doktrinang ipapasok sa Holy Scripture. Saan nakitang bakit sana sayang dapat pala nabanggit yun. Mali yung grammar ng Bible nila yung Trinity doon, yung Father, Son, Holy Spirit, let us make Father, Son, Holy Spirit. Paano? Ano yun? May nagsasalita Trinity tapos kinakausap yung tatlong persona? Doon pa lang mali na yung grammar Makikita mo talagang chismis yung paraphrase na yun 'Di ba? Let us make Father, Son, Holy Spirit. Sino kausap? Nagsasalita yung Trinity, tinakausap yung tatlong persona, yung Father, Son, Holy Spirit. Kalokohan, hindi ba ewan ko bakit nasisikmura nila yung ganyan doktrina Time. Ayan po, no? Maraming salamat, Brad Mark. Ayan, sa paliwanag mo po tungkol sa negative side mo, negative stand. Ngayon po, dumako na po tayo doon sa affirmative dahil sa yung una kanina, ngayon naman po, siya yung sa conclusion natin bago po tayo dumako dun sa last part ng pasasalamat. So, Brad Junri, ready ka na po ba sa 5 minutes conclusion mo? Yes, Mr. Moderator. Okay, so pag ready na po pala siya. So ngayon the time start now, you have 5 minutes conclusion. Yes, salamat Mr. Moderator no. At pasasalamatan ko rin si Brother Mark no, na nagpapasalamat siya sa akin na naturuan ko siya. No. Sabi niya, ang ganda ng mga talata Tapos sabi niya, itamang-tama sa amin Ako nagbigay sa iyo, tapos tamang-tama sa iyo. Hindi mo nga alam ang talata no? So, okay lang yung kapatid, at least natuto ka no, sa talakayan Tapos sabi niya nung una, hindi daw siya naniniwala na ang Diyos na may persona. Pero nung tinanong ko siya nitong huli, naniniwala siya na ang Ama, persona, ang Espiritu, persona, ang Anak, persona din. So, kumontra na siya. Pero sabi niya, siya din yung persona na yon. Kaya tinanong natin, nasaan mo nabasa na sinabi, ang Ama, siya ang persona ng Anak, siya ang persona ng Espiritu Santo? Wala. So, wala. So, pumunta siya doon sa I. Yung I, grammatically kapatid, pag sinabi mong ganyan, no, babasahan kita, kaya hindi talaga sila isang persona lang. No? Sa'yo kasi parang fusion yun ang dating. Ayan, no? And I, yung I, repa kay Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo nagsabi nito and I will pray the Father. Mananalangin sa kanyang Ama, hindi niya sinabi, and I will pray. I will pray to myself, hindi niya na sinabi. Kung siya sana yung Ama, sinabi niya dito, and I will pray to myself. Yan ang grammar, kapatid. And He shall give you, sino yan nyo? Yung Father, shall give you another comforter. Magbibigay siya ng isang naman comforter, or that He may be abide you forever. Sino yan? Basa natin ang sunod. Sino yan? Even the Spirit of truth, whom the world, sumubra, dito pala 16. Ayan. And I will, tama nga pala, no? Ulitin natin. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seen Him not, neither knoweth Him, but He know Him, for He will be with you, and shall be in you. Ang Espiritu Santo yung sinabing another comforter. Kung sinabi mong another, iba talaga yan, hindi yan siya. Kasi kung ang Panginoong Jesucristo, siya pang Ama, sinabi na dapat ito, and I will pray to myself. And He represama dapat, and I din sana ginamit dito, shall give you another comforter. Hindi sana another ang sinabi dito. And I'll give you the same comforter na ako din. Dapat sinabi dyan, kapatid, na ang Espiritu Santo.
O grammatically, wala ka na, laglag ka. No, yung sinasabi mong ay na hindi mo naman maunawaan, tinanong mo ako kanina, kaya nga sinagot kita, kasi ang tinanong mo, opinion. O ano ba yung mga ay? Sabi ko, personal pronoun yan, yan ang nagpapatunay na hindi talaga sila iisang persona lang. Kasi malinaw ang talatang ito, and I, refer sa Panginoon, will pray the Father sa Ama. Di dapat sabi niya dito, and I will pray to myself. Kung siya lang yan. And he shall give you another, dapat hindi another, the same comforter kasi siya lang din. Yan ang mahirap eh. Gamit-gamit ka ng ano pa na hindi na nauunawaan ang ano, hindi na natin nauunawaan ang misteryo. Bakit ko nauunawaan mo bang misteryo? May misteryo bang nauunawaan? Kaya kaya tinanong kita kagilang, talaga bang naarok mo? Tapos sabi niya, ano una, naunawaan daw, tapos talaga bang naarok? Sabi niya, ay hindi, ganun. Dapat naarok mo na yan kasi naunawaan mo nga ang misteryo eh. No, ano ang sabi ng Diyos dito? No. May makakaarok pa sa kanyang ano? Hindi mo bagan nalaman? Hindi mo bagan narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang na may wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man. Walang makatarok sa kanyang unawa. Tapos ikaw, naunawaan mo? Hindi mo nga alam yung mga pinagamit ko sa yung talata eh. Inangkin mo na. Nagpasalamat ka pa nga. So malinaw. Sabi niya naman niya, sabi na nga siya kaganin, natalo na siya kasi wala siyang mabasang reference na may iisang Diyos sa may tatlong persona sa ibang pananampalataya. Sa sikan ano niya, Stan, binalik na naman niya, meron daw kahit wala naman na. Sinabi mo na lang wala eh. Nagpasalamat ka pa nga. Nag-ano ka, natalo ka na kasi wala. Tapos binalik mo na naman. Pabago-bago ka ng statement. No, so, again, mga kapatid, nanatili ang katotohanan na ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na narinig nyo ngayon, ang Diyos ay walang katulad. Iisang Diyos na may tatlong persona. Kristiyano lang po yan. Katolik lang yan, kapatid. Kahit pa magsaliksika sa buong kasaysayan, walang naniniwala na may iisang Diyos na may tatlong persona katulad mo. Wala yan, iisa lang yan. Kaya nga walang katulad ang Diyos eh. Isang Diyos may tatlong persona, walang katulad yan. Sa inyo, ang dami yung katulad. Naniniwala kayo ng Diyos sa persona lang. Ang dami, ang Muslim naniniwala din dyan. Ang mga Hudyo naniniwala din dyan. Kasi ang ka-Diyos nyo, maraming katulad sa amin, walang katulad, nananatili yan. Iisang Diyos na may tatlong persona, one Holy Trinity. Yan po, maraming salamat po Bro Junri ng Punto por Punto Catholic Faith Defender. Ngayon po, yan, dumako na po tayo sa last part, no? Maraming salamat po sa lahat, lalo po ng mga sumusuporta sa Punto por Punto, no? Dito rin sa religious debate natin, maraming salamat. Ngayon, dumako na po tayo sa pasasalamat. 2 minutes sa pasasalamat lang po. Mauna si Bro Junri po. Dito po, puro pasasalamat lang. Wala na po yung tungkol dun sa topic. Let's focus on the pasasalamat. Siyempre, una sa Diyos po ang pasasalamat, no? So, ayan, pasalamat po muna tayo. You have 2 minutes to thank everybody. Bro Junri, time is start now. Yes, unang-una, no, maraming salamat sa Diyos. Yun talaga, no. Dapat siya po talaga ang unang pasalamatan, no. Dahil sa mga pagkakataong ito, tayo po ay nagamit, no, na maipahayag ang kanyang salita na ibinigay sa simbahan. Hindi po sa kani-kaninong tao lang, sa simbahan po ibinigay ang kanyang walang hanggang salita, no, ang kanyang misteryo. At salamat din kay Brother Mark Umbaw, no, sa kanyang walang kasawaang pagbisita sa punto, no. At maganda 'yan kasi ito ay pag-aaral sa katotohanan, no. Kinakailangan talaga ito mapag-usapan. Basta nasa saayos lang na pag-uusap, wala po problema 'yan, walang samaan ng loob, no. Dahil ito ay pahayagan lamang ng katotohanan ayon po sa aral na ating natanggap galing sa ating pinanampalatayang simbahan. So maraming salamat po sa mga tumangkilik at huwag niyo po kalimutan, no, i-subscribe ang lahat ng channel na kasapi ng Punto por Punto, Kaabag sa Simbahan, Katotohanan natin pag-usapan, Pananampalataya at Katuwiran, Katotohanan yung kay Budtata, Katuwiran, ano yung kay Budtata, tas Mr. Catholic, Curious Catholic, no? Kay Mr. Catholic 721, no? Kay Aljan, kay Bro Angel, God's Mission Ministry, no, kay Brother Jando at ang Punto por Punto mismo na naway tangkilikin niyo po yung mga channel ng ating mga kasamahan para po marami pang mga Katoliko o mga ibang sekta ang maliwanagan, no, sa every time po na pagpapahayag, no, na itatapik po ng bawat isa
ng kasamahan ng mga punto por punto team. So again, God bless po sa ating lahat at sana'y daliwanagan po kayo sa amin pong tinapik ni Brother Brother Mark Umbao. Maraming salamat po, Angel. Grabe talaga yun. Grabe talaga yung ano na yun. Yung banggaan yun, sobrang init. No? Si Mark Umbao kung saan napunta. Pero at least kayo na bahalang magtimbang sa napanood ninyo doon sa talakayan ni Brother Junre tsaka ni Mark Umbao, ang alin doon ng sa tingin ninyo is tama, no? Kayo na bahala magtimbang doon at mahalaga dito, nag-enjoy na tayo, natututo pa tayo. Okay, so hanggang dito na lamang po. Kita-kits po tayo ulit mamayang gabi sa punto por punto. Ito po si Jando Alabado. Nasasabi po sa inyo, maraming salamat po and bye-bye.